Ang sabi nga natin, be kind to everyone, sapagkat bawat isa may pinagdaraanan at hindi mo alam ang pupwedeng maging matinding epekto ng isang kabutihang gagawin mo sa kahit sino pa man. Hindi mo alam. Huwag nating ipagkakait yan. Kaya maging mabait tayo kanino man. Kung magiging mabait tayo kanino man, simulan natin yan sa ating tahanan. Kung magiging mabait ka sa iba, simulan mo sa iyong pamilya. Lagi kong sinasabi, kung mabait ka sa iba, parumbado ka sa iyong pamilya. Hindi totoong kabaitan mo. Dapat magsimula sa pamilya mo. Sapagkat diyang kaunang sinugo ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos na lumikha sa iyo, na pumili para sa iyo ng pamilya mo. Maging good news tayo para sa kanila. Magsabi tayo sa kanila ng good news. Ng mga words ng I love you, I care for you. Kamusta ka na? Anak, padala ka ng padala ng pera dito sa amin. Kaya mo pa ba? Baka hindi ka na kumakain dyan. Mapa, namimiss kita. Something like that. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Baka natutuyuan ka ng pawis. Matulog ka ng maaga. Anak, nasan ka na? Mag-ingat ka. Something like that. I'm proud of you. Kasi bombarded na ang lahat ng tao. Lahat naman may access sa social media. Ang dami ng mga masasamang news. Nadagdag ka pa ba? Ikaw pa na dapat ay pinagmumulan ng magandang balita ng iyong kapamilya. Magsalita tayo ng good news sa kanila. Sabihin natin sa salita. Huwag nating ipagpalagay. Alam na niya, sabihin mo kahit minsan sa salita. At tayo mismo, para sa kanila, maging magandang balita. Yung sa kabila ng pinagdaraanan ng asawa mo, maisip niya, at least may asawa akong tulad mo, mapalad pa rin ako. Kahit may mga problema, nakakaya ko dahil nandyan ka. Kasi maisip ng nanay mo, kahit hirap na hirap ako, single parent ako, nag-aaral ng mabuti ang anak ko, nagmamahalan ng mga anak ko, yung anak ko, inaalala ako. Ay, good news yun. Kahit mahirap ang buhay, may malasakit para sa akin ng kapatid ko. Kahit ulila na kami sa mga magulang, nandyan para sa akin ang kapatid ko. Kahit konti lang may nagbibigay sa akin, kahit konti lang kasi may sariling pamilya na siya. At least naalala niya ako, mahal pa rin ako ng Diyos. That's it. Become good news to anyone. Lalong-lalo na sa ating tahanan. Yun naman dahilan kung bakit tayo niligha eh. Nung isilang tayo sa mundong ito, nangiti sila. Good news yun. Wow! Pangatawan na natin yon hanggang sa wakas ng ating buhay. Umiyak man sila, dapat tears of joy. Umiyak man sila, yung umiyak ng umiyak sila. Pag tayo namatay, hindi yung habang tayo nabubuhay, kasi puro pasakit ang ipinaparamdam natin sa kanila. Huwag ganon. Hindi yung tayo pa ang magpaparamdam sa kanila na wala ang Diyos, walang pakialam ang Diyos. Kasi nagsasuffer sila dahil sa atin ng lubos. Experience will tell us na kapag okay yung kasama mo, hindi mo nararamdaman yung oras. Pero kapag hindi okay, pag bad trip yung kasama mo, ang tagal ng oras kahit 1 minuto lang, parang ang tagal niyang magbago. Sana sa isip natin ito. Ngayon, kung ikaw naman yung matagal nang nagsasakripisyo, sana ang kinin mo yung mga sinabi sa ating ikalawang pagbasa na ang 1,000 araw ay parang 1 araw lang sa Diyos. So, ibig sabihin, kahit na matagal ka nang naghihirap, huwag kang bibitaw. Ang sabi nga, panatilihin mo pa rin ang pamumuhay mo sa kalinisan, sa kabutihan, sa kabila ng mga pangit at masama mong nararanasan. Kasi it's just a matter of time. Sa isang idlap, kayang baguhin ng Panginoon ang buhay mo. Huwag kang bibitaw. Lalo pa, tandaan mo yung sabi sa Job 34:29 or 30, ang sabi doon ay ganito, maaring ang Diyos ay hindi nakikita, maaaring ang Diyos ay tahimik lang talaga, pero He is ruling. Buhay siya. He is on His throne para siguraduhin na hindi magtatangumpay ang kasamaan. Something like that. Panghawakan mo yon. Kontrolado ng Panginoon ang sitwasyon. Basta, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na